Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay ng isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. Nang dapit hapon na, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa." Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito." Sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng pinagpalang linggo. Sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa mga first time po na makapagsimba, welcome po sa ating pansamantalang simbahan, no? Pansamantala, no? Sapagkat tayo po ay nagpapatayo ng ating bagong simbahan, no? Tiis-tiis lang. 2 years lang naman ito. Ha? Okay ba 'yon? Sinong ayaw? 2 years lang naman, no? Konting tiis lang, no? Konting tiis at dadaloy din ang ginhawa. Mainit po ba? Hindi na. No, salamat po sa mga nagbigay o sa nagbigay ng ating air cooler. Salamat po. Sapat na ba yan? Aircon. Sinong gustong aircon? Gusto niyo bang aircon? Magbibigay ba kayo? Pero salamat kahit papano naginhawahan na tayo, no? Maginhawa na yan kahit konti, pero papasanpat, no? Giginhawa din, no? Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa mag-ama na madalas maglakad. Madalas magkasamang naglalakad, no? Hilig ng mag-ama maglakad at magkwentuhan habang naglalakad dahil tuwing meron silang mga nakikita sa palipaligid, no, nabubuo ang kwentuhan ng mag-ama, no? Isang araw, nag-iba ng gusto yung anak. Sabi niya sa tatay, sa halip na maglakad tayo, ibahin naman natin. Tumakbo tayo. Sabi ng tatay, no,
buti kung bata-bata pa ako, pero sige na rin, no? Sige na rin, para makasama ko lang ang anak ko. Sabi ng anak, sige tay, takbo naman tayo. Gawin natin, magpaunahan tayo. Ang unang makaabot sa bundok, siyang panalo. No? Unahan tayo. No? Ibay naman natin, wag naman tayong maglakad. No? Kaya, ganun nga nangyari. Tumakbo ang mag-ama. Sa simula, sabay sila. Nakakasabay pa ang ama. No? Sabi ng ama, ba, kahit matanda pala ako, kaya ko pang sumabay. No? Sabay silang tumatakbo. At kinalaunan, unti-unting bumabagal ang takbo ng ama. Dahil bumabagal, nakakaungos ang anak. At hindi kalayuan, tumigil ang ama sa pagtakbo. Dahil tumigil ang ama, mas nakalayo ang anak sa pagtakbo. At napansin ng anak na hindi na niya kasabay ang kanyang ama. Kaya habang tumatakbo, lumingon ito at sumigaw, "Tay, bakit ka huminto? Tinatanggap mo na ba ang pagkatalo?" Dahil medyo malayo-layo na ang anak, sumigaw at sumagot ang ama, "Hindi, anak. May batong sumiksik sa sapatos ko. Kailangan ko lang alisin. Tatanggalin ko. Susunod ako." Dahil huminto ang ama, mas napalayo ang anak. At matapos tanggalin ang bato sa sapatos ng ama, nagpatuloy ito ng takbo. Tumakbo. At dahil medyo matanda na at malayo na ang anak, nahirapan itong makahabol. Tumakbo ng tumakbo ang mag-ama. Pumilit humabol ang ama. Ngunit, hindi katagalan, unti-unting bumagal ng pagtakbo ang anak. Nagtataka ang ama, parang bumabagal ang anak, kaya binilisan niya para makahabol. Pabagal ng pabagal ang takbo ng anak. No? Hanggang sa naabutan na siya ng ama. Habang magkatabi at tumatakbo, tinanong ng ama ang anak, "Bakit bumagal ang iyong takbo?" Sumagot ang anak, "Sumasakit po kasi ang talampakan ko. Kasi may bato na ding sumiksik sa sapatos ko." Sabi ng ama, "Huminto ka. Tanggalin mo ang bato. Masakit yan. Huminto ka muna." Hindi huminto ang anak. Ayaw huminto. At dahil medyo bumabagal na ang takbo ng anak, dahil masakit na ang kanyang paa, nakaungos ang ama. Hanggang sa naunahan na nito ang anak at nakarating ang ama sa bundok. Paglingon sa anak, huminto na. Hindi na makatakbo ni makalakad. Sinundo ng ama ang anak at tinanong, "Bakit di ka huminto para alisin ang bato sa sapatos mo?" Sabi ng anak, "Akala ko kasi pwede kong gawin kapag dating ko na sa bundok, para mauna ako, titiisin ko. Para mauna ako sa bundok at dun ko na lang aalisin ang bato." Nangaral ang ama, "Anak, yan ang nangyayari kapag pinagpapaliban mo ang problema. Pagdating sa huli, mas malaki ang dulot na sakit." Kaya nang nangyari sa'yo, kung inalis mo ang bato, aabutin ka lang ng 1 minuto. Pero dahil hindi mo inalis, iindahin mo ang sakit ng 1 linggo. Mga kapatid, parang ganito ang tinuturong aral sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Ang matutunang harapin ang problema. Sabi nyo nga, harapin ang problema. Sinong may problema? Taas nga ang kamay. Yan.
Oh, taas kamay, taas ang kamay. Yan. Oh. Sinong walang problema, taas ang kamay? Wala. Parang lahat tayo may problema. Uy, ako din may problema ha. May problema rin ako ha. At magandang matuto tayo sa ating mga pagbasa. Paano ba haharapin ang problema? Sa ating unang pagbasa, problema sa pera ang tinatanong ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sabi niya, bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Grabe naman yung pagbasa, no? No, kilalang kilala talaga tayo, no? No, talaga kasi ang tao alam siguro talaga ng Diyos na kapag may problema, numero uno, pera. Sino may problema sa pera? Taas nga ang kamay. Sige na, ito na lang. Sino walang problema sa pera? Taas nga ang kamay. Pambihira, no? Galing talaga ng Diyos. No? Ang galing talaga ng Diyos. Pero baka naman wala sanang problema kung inuuna lang ang mga bagay na mahalaga. Hello? Ikaw may problema sa pera, baka hindi pera ang problema. Baka ang problema, inuuna mo ang mga hindi mahalaga. Wala sanang problema kung sinusolusyonan mo muna kung paano magkapera. Mahirap yung namomroblema ka sa pera, daing ka ng daing, walang pera, pero una sa lahat, wala ka namang trabaho. Yun ang masakit, 'di ba? Sinisisi mo, wala tayong pera, anak. No, lagi na lang tayong gipit, anak. Pero ang problema, wala kang trabaho. Yun yung nakalimutan mo. 'Di ba? Ang galing. Ang problema mo, wala kang ginagawa para magka-pera. Hindi pera yung problema. Wala kang ginagawa para magka-pera. Kung minsan, ang unang problema, pag usapin ng pera, ay hindi dahil kulang o wala, kundi ang ugali pagdating sa pera. Tamad, kaya walang pera. Magastos, kaya walang. Di nagbabudget, kaya walang. Ang galing nyo talaga. Hindi ba? Nagbabudget po ba kayo? Nagbabudget? Paano? Sinusulat nyo? Alam nyo po, no? Well, sa seminaryo namin, dahil kami lahat ay professional na, nung pumasok, no? Kaming lahat seminarista doon, may trabaho na noon, may profession, so may sarili kaming income. Nung nado kami sa seminaryo, pinasusulat sa amin ang lahat ng aming gagastusin sa buong buwan. Sinusulat yun Well, para dun sa mga ibang seminarista na sanay kumita ng malaking pera, no, bago sa kanila yon. No, sa akin hindi. No, kasi ako, nung di pa ako pumapasok sa seminaryo, sinusulat ko talaga. No? Kahit piso, sinusulat ko lahat. Load. Ano pa? Pamasahe. Ano pa? Lahat sinusulat ko. Lahat. Kaya hindi bago sa akin yun. Sa mga hindi sanay, yung gastos lang ng gastos, dukot lang ng dukot, hirap yun. Sa seminaryo namin, sinusulat. Kada buwan. At ipapasa namin yon, yung aming financial statement sa aming formator. Anong gagawin ng formator? Titignan. Anong pinagkagagastosan namin? Tapos bibilugan yon. Bibilugan. Bakit? Kasi nakikita doon kung ano ang buwan-buwan mong ginagastos na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Buwan-buwan. Alam nyo, no? Binibilugan ng formator, tapos papatawag ka. At doon mo makikita, oo nga, no? Buwan-buwan akong bumibili ng ballpen. Hello? Bakit? Ba't buwan-buwan bumibili ng ballpen? Oo nga, no? Buwan-buwan akong bumibili ng cookies.
Buwan-buwan akong bumibili ng tsokolate, buwan-buwan akong bumibili ng popcorn. No, sabi ng formator ko, kailangan mo ba yan? Kailangan mo ba yan? Galing, no? Doon mo makikita. At kayo din, kung gagawin nyo yon, makikita mo, ano ang walang kabuluhan. Ha? Lahat isulat. Ha? Pati yung pinangsugal mo, isulat mo. Hello? Ha? Yung pinambili mo ng pangkilay, panglabi, pangmata, pangkuko, ano pa, pangilong, lahat isulat. Pangbalat, isulat. No? At doon mo makikita, ano ang binibili mo na hindi nakabubusog? Hindi nakabubusog. Ang galing nung pagbasa, no? No? Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa pera dahil ang binibili natin hindi nakabubusog, no? Bumili ka ng Ilocos empanada. Magkano 'yon, no? Tiningnan ko doon, 150, di ba, Nay? 150. No? Siyempre, kakain ka lang ba ng Ilocos empanada? Ano yan? Mahihirinan ka. Anong bibilin mo? Tubig. Magkano tubig? Ha? 20? Siyempre, papayag ka bang tubig? Bagong sweldo ka. Naghirap ka, hindi tubig. Anong inumin mo? Yan, kape. No, siyempre, sasabayan mo ng kape. Magkano kape? 200. 200. 150 plus 200? 350. Sabi mo, deserve ko to. Sweldo. Naghirap ako. Okay. Okay. Ilocos empanada. Kape. 350. Matapos ang 30 minutes, gutom ka na naman. Tama? Hello? Sagot. O, di ba? Kasi hindi naman nakabubusog. So, anong gagawin mo? Ay, bili naman ng iba pa. Oh, bili naman, di ba? Pero titingnan mo, no? Ba't tayo nagkakaroon ng problema sa pera? Yung binibili natin, baka hindi mahalaga. Hindi nakabubusog. Well, siyempre, depende na lang kung ano ang pagkagutom mo. Marami sa atin, di ba? Di bali nang walang makain, basta may load. Yan, ganyan. Ang ganda ng cellphone. Brand new. No, huhulugan mo pa, pero ang ulam, alam nyo talaga, di ba? Tuyo ang ulam. Di ba? Oh, ang ganda ng kutis, ang puti. Ang kapal ng kilay, di ba? Macho. Ang pula ng labi. Oh, pero anong ulam? Di ba? Saan ang problema? Saan? Titignan mo, depende yan sa pagkagutom ng tao. Okay lang bumili ng mga bagay na hindi nakabubusog. Hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng Ilocos empanada, baka magalit sa akin yung nagtitinda, di ba? Okay lang, bumili ng pangkilay, pangilong, pangkuko, kung ano man. Okay lang, kung hindi ka magkakaproblema sa pera. Pero wala pang A15, wala pang katapusan, namimiligro ka na. Doon pumapasok ang problema. Kasi hindi perang problema. Ang problema, ugali. Paano hawakan ang pera? Father, 15 minutes ka na nangangaral sa pera, wala pa yung gospel. O, eto na. Kasi talaga, pagdating sa pera, talaga. No? Punta na tayo sa ating ebanghelyo. No? Samantala sa ating ebanghelyo, si Jesus din may problema. May pinagdadaanan. Sino may pinagdadaanan? Taas ang kamay. Ako, sama-sama tayo. Pagdaanan natin to, di ba? May pinagdadaanan si Jesus. Anong kanyang pinagdadaanan? Siya ay namatayan. Namatayan siya ng kapamilya. Namatay ang kanyang pinsan na si Juan Bautista. Kahapon yun yung gospel. No? Pinapugutan si Juan ng ulo dahil nangangaral siya ng buhay na matuwid. Dahil ang pinangangaralan niya, hari, ayun, pinatahimik ng hari. No? Hindi lang pinatahimik ang bibig, pinugutan ng ulo. Kaya si Jesus nagluluksa, nasasaktan, nagdadalamhati.
Kung tutuusin, valid na wag kumilos si Jesus dahil malungkot. Kung tutuusin, pwede siyang magmukmok. Pwede siyang mag-isa. Kasi meron siyang pinagdadaanan. Pero, narinig natin sa Ebanghelyo, ang daming taong sumunod sa Kanya. Dala ang mga may sakit. Ilang tao daw? 5,000. Wala pa doon ang babae at bata. Lalaki lang ang nabilang, 5,000. Sa 5,000 na yon, ilan ang may sakit? Hindi na nabilang. Pero ang sinabi doon, nahabag si Jesus at pinagaling silang lahat. Kakaiba talaga si Jesus, ano? Alam niya kung ano ang unang mahalaga. Alam niya kung anong uunahin. Siguro naisip niya, madami pa siyang araw na pwedeng magdalamhati. May ibang araw pwedeng magmukmok. May ibang araw para mag-emote. Kumpara naman sa may sakit, baka hindi na siya abuti ng bukas. Baka wala nang ibang araw para sa kanya. Kaya hindi na niya iyon pinagpaliban. Inuna niya ang mahalaga. Di ba ganun? Kaya humahanga ko sa mga magulang eh. Yung mga magulang na gipit, no? Gipit yan, pero hindi pinaparamdam sa anak. No? Yung mga anak, bilib din ako, yung mga may pinagdadaanan, pero pinipilit pa rin pumasok sa eskwelahan. No? Bilib ako doon sa mga trabahador na kahit gipit, kapos, papasok. No? Kahit hindi naman mapapasa kanya ang kumpanya, kahit mag-overtime siya, pero papasok. No? Kasi bakit? Hindi sagot ang huminto. Hindi sagot ang mag-emote. No? Alam mo yung dapat mong unahin. Hindi nga natapos dun eh. Alam mo sumunod na problema? Paano pakakainin ang 5,000 tao? Ano sabi ng mga alagad ni Jesus? Ay, pauwiin mo na yan. Ha? Pakakainin natin yan. Hindi natin kaya yan. Pauwiin mo na yan. Ha? Maghanap sila ng pagkain nila. Tingnan mo? Tingnan mo yung mga tao. Ganon, di ba? Pag may problema, anong gagawin? Ipasa sa iba. Hindi sa akin, hindi ako. No? Magtuturo ng iba. Ganyan pag may problema. No? Pero, ano sabi ni Jesus? Kayo ang magpakain. Kayo ang magbigay. Bay, sumagot pa. Sumagot pa yung mga alagad. Kami magbigay, 5 ang tinapay, 2 isda, kami magbigay, 5,000 tao. Bay, nakalimutan ng mga alagad. Napagaling nga ni Jesus. Ang sakit na walang lunas. Paramihin pa ang tinapay. Nakalimutan nila. Kaya nga ni Jesus gumawa ng kababalaghan. Pakainin pa ang 5,000 tao. Minsan ganyan tayo no? Kung makiramdam natin, hindi naman sapat Wag na lang. Kulang naman para saan ito? Diba? Pero nakalimutan natin, gaya ng ginawa ni Jesus sa tinapay at isda, kung ilalapit mo kung ano ang meron, babasbasan at pararamihin ng Diyos. Magugulat ka. Hindi lang sapat, may sumusobra pa. Yun ang wag nating kalilimutan. Kapag may problema, lumapit sa Diyos. Ilapit agad sa Diyos kahit ikaw ang may gawa. Ha? Diba? Ikaw ang nagwaldas O di ikaw ang gipit. Kahit ikaw na may gawa, sige, ilapit mo pa rin sa Diyos. Kahit ikaw may kasalanan, bungangera ka hiniwalay ang katuloy. Di sige, ilapit mo pa rin. No? Yung mga problema natin, kadalasan tayo may gawa Pero ano sinasabi? Ilapit mo sa Diyos. Hindi mo alam, babasbasan niya ng Diyos. At marirealize mo sa huli, sapat ang sagot ng Diyos. Baka nga, sobra pa. Mga kapatid, normal, magkaroon ng problema. Pero dapat hinaharap, hindi
pinagpapaliban para hindi magdulot ng malaking kapahamakan. Kaya alamin ang mahalaga at dapat iuna. Higit sa lahat, ang problema ay hindi tinatakasan, kundi silusolusyonan at ipinagdarasal. Amen? Amen.